Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng Pebrero 2026 anyos. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:42 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ni Ping Lacson, na kailangan muna dumaan sa local court bago arestuhin. Ay, ang masasabi ko po dyan ay hindi ako naniniwala dyan, ano? So, ang title ko po ngayon, Ping Lacson Suggestion to Go to Local Court, I Do Not Believe. Yan po at yan po ang ipapaliwanag ko. Matagal ko na pong subject matter ito. Pero ay tingnan ko kung maalaala ko pa yung mga reason ko noon. Ilang beses yan ilang beses na lumabas Ngayon, nung naaresto si Rodrigo Roa Duterte, doon, nag-vlog din ako patungkol dyan. Patungkol doon sa idadaan daw sa Pasay City Court. Nag-vlog din ako. Hindi po pwede yan. Hindi pwede. At ni-research ko po ang Biblia. Opo, nagtiyaga po ako, Nag-research ako ng Biblia. Marami ang verse. Kaya lang ay kulang ang oras, kaya pipili na lang ako. Ngayon ay ito po ang mga reason ko, mga kababayan, mga minamahal, bakit hindi uubra, o bakit hindi ako believe, o bakit pwede kong sabihin na mali yang sinasabi ni Lacson. Mali yan. Opo. Una, yung mga namatayan po ay ayaw nang pumunta dyan sa local court. Yung mga kaanak ng mga biktima ayaw nang pumunta sa local court. Yan ang una kong rason. Saan sila pumunta? Sa ICC. So, naandun ang korte. Okay? Pangalawa, may mga balita tayo na naririnig o alam natin o mga ugong-ugong na ang mga judges natin ay tumatanggap ng suhol at nababayaran. Balita lang naman yan, pero halos lahat ng Pilipino alam yan. Kaya ayaw kong dalhin dyan Pangatlo, hindi natin alam kung gaano katagal. Kung dinala sa lower court yan o sa local court, hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. Wala pa tayong pangyayari na nangyari na ganyan at wala pa tayong basihan. Wala. Bakit gagawa ka ng isang bagay na wala kang basihan? Mabuti sana kung obligado ang local court na tapusin agad yan, ay kung pinatagal nila. Hindi ba? Kung pinatagal nila, ay di inabutan ng buwan. Hindi ba? Okay. Ito kasi, itong pagpunta dyan sa local court, delikado po yan Delikado. Kasi nga, parang ganun lang yan kay Sara Duterte. Yung impeachment, ang linaw, ang lilitis ay ang Senado. Ang mag-prosecute ay ang lower house. At wala ng iba.
sole kwan ay authority eh. Ngayon, ay itong mga abogado ni Sara Duterte nilito. Pumunta sila sa Supreme Court. Ay simple ay pag inilagay mo po sa Supreme Court, ay authority po yan eh. Tatanggapin po yan Tatanggapin. Pero, aabusuhin o kaya aarti, hindi ba? Aarti yung Supreme Court. O ano ang sinabi ng Supreme Court? O pinatagal, hindi ba? Pinatagal at doon nag-release sila ng judgment unconstitutional daw dahil mali yung proseso. Ayan po eh, hindi ba? Pero kung ako yung abogado ng lower house, sasabihin ko, mali yung ginawa mo. Mali yung ihaharap mo ang impeachment sa Supreme Court. Mali yan kasi ang linaw na sa konstitusyon eh. The sole authority nga eh. At saka hindi naman legal action yan eh. More on political. Hindi ba? Bakit sasabihin ng Supreme Court na mali yung proseso ay ang linaw na ang gagawa ng proseso ay ang lower house? Hindi ba? O ayan naandun ang pang-aabuso. Bakit? Bakit inabuso? Ay binigyan ng pagkakataon eh. Oy Supreme Court, dinggin mo po ito. Aywan ko TRO ata ang kwan ay pero alam ko lulukuhin lang yon at yun na nga ang nangyari, hindi ba? Pero dapat ang sinabi ng abogado ng lower house, oops, walang pakialam dyan o mali ang gagawin mo, Sara, mali ang ginagawa nyo kasi nga nasa konstitusyon sole authority yan ng legislative matter, hindi ba? O ay ayan, ay inilagay nila sa Supreme Court, ay authority po yan eh, o kapangyarihan yan eh. Hindi ba? Kung ikaw ay dumulog, o dalawa kayo ay dumulog, ay yung tao na dinulugan nyo ay makapangyarihan sa inyo. Kasi dumulog kayo dun eh. Makapangyarihan sa inyo. Nasa kwan yan. Nasa Biblia, if there is a dispute, that two will go to the authority higher than them. Hindi ba? And the authority higher than them will issue a verdict, and the verdict must be followed. Yan po ang nakasulat sa sa Biblia. Obligado ka na susunod kasi nga dinala doon ang usapin eh. Pero dapat right away sinabi, ay tika muna, hindi ako susunod dyan. Bakit? Ay wala sa konstitusyon yan eh. Hindi siya kasama. Ay ayun na nga ang nangyari. Pinatagal, parang 1 taon ata eh. Tapos nung magpapile ulit, doon lang lumabas ang verdict nila, hindi ba? Unconstitutional. Pero hindi maipaliwanag ni Leonen. Ang nagpaliwanag yung iba. Yung sekretary ata. Kasi nga hindi niya pwedeng pangatawanan yun eh. Aywan ko lang kung binayaran siya. Pero hindi niya maalis sa aking isipan na binayaran si Leonen dyan. Kasi nga hindi niya madipinsahan. Hindi niya maipaliwanag. Hindi siya pwedeng makipag-debate. Yun po eh. Kaya delikado itong gagawin ni Lacson. Bakit? Ilalagay sa lower court o sa local court ay may order na ang international court. Hindi ba? Bibigyan mo ng kapangyarihan ang local court para magdesisyon sa ganyan. Pero habang dinidiscuss ko ay malalaman natin bakit mali dito na tayo sa pang-apat. Ang pang-apat po ay hindi nakasaad sa ICC procedure na dadaan sa local court. Wala po. Binasa ko na po yung yung lahat nun na nakasaad doon. Ang nakasaad, the host country, yung po yung nakahuli o kung saan manggagaling yung tao ay idadaan ang nakasaad po ay the host country having authority. Yun lang. Pero, pagbasahin nyo po yung kabuuan,
ang trabaho lang ng host country is to situate or to verify or to certify na yung tao na yan ay hindi impostor. Bakit isinulat po na ganun? Sisiguraduhin ng host country, kaya nga dadaan sa having authority, the country having authority, dadaan doon para siguraduhin lang yung identity. Kasi nga, ang daming ganyang klase na kaso, nagpa-surgery, nag-iba ng pangalan, nag-asawa na, o nanirahan na sa ibang country, ay paghuhulihin yan, sisiguraduhin ng country na nakahuli, ay usually sa kwan po yan Pumupunta sila sa mga kwan South America, hindi ba? O, doon nakadeposito ang mga pira nila O, ay doon na sila mag-iibang anyo. Kaya, yan ang trabaho. Ngayon, pero hindi para litisin. Wala pong nakasulat ng ganoon. Para litisin o pakialaman o titignan ang validity ng arrest warrant. Hindi po. Walang ganon. Identity lang po. At pag identity, ang pinag-usapan, pulis kaya yan. Kasi nasa pulis ang ating mga record. Nasa NBI ang ating mga tammark. DOJ, pwede rin gawin yan. I-identify yung tao. Oo, si Kwan yan. Si Bato yan. DOJ. Pwede ang pulis. Pwede ang NBI. Kasi ang record natin naandun sa kanila. Wala po sa local court ang identity ng tao. Wala. Kung wala kang kaso sa local court, paano ka ma-identify ng local court? Hindi ba? Common sense lang po yan, hindi ba? Okay. Yung pala ang pang-apat, ay yun ang sinabi ko, basahin nyo po yung procedure ng, ako binasa ko po yun binasa ko ng binasa noon. At isinulat ko pa dito, yan ganyan. Nasaan ka ko dyan ang local court? Wala Wala silang isinulat na dadaan ka ng local court. Pero nga, magagaling kasi ito sila Kwan Yung mag-twist ng mga salita, hindi ba? Mag-twist. Ang twist nila, ang nakasulat daw ay dadaan sa country, host country, having jurisdiction o having authority o parang ganon. Pero wala pong sinabi na local court. Ngayon, tinitwist na po nila ay mga abogado rin. Isa na dyan si Toto Kausing. Ang sabi niya, ayan dadaan ka sa, hindi ba? Sa bansa o doon sa government authority or having jurisdiction, para tignan daw yung kaso. Ay di korte yan, sabi nila. Korte yan. Sabi nila ay hindi naman isinulat na korte. Korte yan, sabi nila. Pinipilit nila na korte yan. Local court. Mali po yun. Hindi nakasulat At tignan nyo yung function. Ang function lang is to identify yung tao. Kasi ang dami na nangyaring ganyan, iba ang nahuhuli. Mga impostor. O kaya hindi na nahihirapan nilang hulihin kasi nga nagbago na ng anyo. Plastic surgery nga po ay saan mo mahuhuli yan? Doon na lang sa tammark. Hindi ba? Ay ang tammark, alangan naman na putulin niya ang kamay niya. Hindi ba? Hindi pwede doon sa tammark na lang. At ang may record ng tammark ay ang NBI. Kung kumukuha tayo ng mga papilis, hindi ba? Mga clearance. Nagtatammark ka. Ay saan pa? Diyan sa election, hindi ba? Commission on election. Diyan po. Pero hindi sa korte. Wala tayong tammark sa korte. Wala. Ngayon ay, yun ang sinabi ko punta ngayon tayo dito sa mga Bible verse.
na ang Diyos po ay kaayusan. Opo. Ang Diyos po ay inaayos yan. At ito po ang nakasulat, kay Bible verse on hierarchy of authority. Kailangan igalang po natin ang hierarchy of authority. Okay. Ngayon, universal authority. Ayan. Sa pangkabuuan, let Romans 13 verse 1 and 2, let every man be subject into higher powers, for there is no power but of God, the power that are ordained of God. Ay hindi ganyan ang pagkasulat niyan. Ang pagkasulat po ay ganito. Sinamarize na siguro ito, Let every man be subject to governing authority, because the authority that exists now is ordained by God, or hinayaan ng Diyos na mag-umpisa o magawa. Ayan po, walang authority dito sa mundo na hindi hinayaan ng Diyos. At makikita po natin yan nung sinagot ni Jesus Christ si Pilato. Bakit ayaw mo akong sagutin? Bakit wala kang imig? Bakit hindi mo idipinsa ang iyong sarili? Ang sabi ni Pilato, do you not know that I have the power to crucify you and I have the power to release you? Ay ang sabi ni Jesus Christ, you have no power at all over me if it is not given to you from above. Sabi niya. Kaya lahat ng authority ay galing po sa Diyos yan o hinayaan ng Diyos. Maaring ayaw ng Diyos, hindi ba? Maaring ayaw dahil dinaya lang, hindi ba? Dinaya lang nila, ay pero papaboran yan. Sige, papaboran ng Diyos yan. Ay hayaan na lang yan. Total, ilang years lang naman yan. 6 years lang naman, hindi ba? Nandaya sila, hindi ba? Number 1 si Juan Number 1 si Robin Hood Padilla, hindi ba? Dinaya lang po yan. Sino pa number 1? Si Bungo ata, number 1. Ay mga China po yan Mga manok ng China. Kaya sa susunod ay dapat huwag na yung computer ang bibilang o machine ang bibilang. Because ito nakasuot, there is no authority that is not established by God. Yan po, lahat yan established. Kaya igalang natin yan. Pati yung authority ng International Court, igalang po yon. Ngayon, ang tanong ko, bakit gustong nag-issue ng International Court, bakit ang gusto ni Ping pakikialaman pa ng lower court? Mali Mali po yan. Igalang po natin yun. Itong pangalawa, aywan ko kung ganito rin ang pagkasulat, but I want you to realize, 1 Corinthians 11 verse 3, but I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God. Ayan po, may hierarchy po hindi ba? Ito sa pamilya pala yan, binasa ko na, hindi ba? Kailangan igalang yan. Kaya nasisira ang pamilya, hindi iginagalang hindi ba? Ito naman sa church naman ito, sa pamunuan ng church, Hebrew 13:17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your soul as those who will have to give an account. Ayan po, kaya igalang natin yung hierarchy ng leadership natin sa church. Una ay yung universal, yung mga gobyerno, yung mga tumatakbo, pati na po yung International Court. At nakasulat po yan sa ating konstitusyon. We adapt to the international law at saka yung court decision ng International Court. We abide. Hindi ba? Ay ito. Sa workplace naman, Ephesians 5:6, ito sa ating mga trabaho o mga eskwelahan siguro yan, hindi ba?
Bondservant, obey your earthly master with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ. Ayan po, hindi ba? O igalang natin yung authority ng ating mga nagpapasahod sa atin kasi nakikitrabaho po tayo hindi ba? Ayan po, may kaayusan po. Ngayon, ang tanong ko po kay Ping, at ito, example na yan, ay naandun na po sa international court Hindi ba? Bakit hindi natin igagalang yon? Bakit papupuntahin pa natin sa local court? Ang kinuha niya po na mali Ang kinuha niya yung Article 3, Section 2 ng 1987 Constitution. Mali Kasi ang sinasabi lang doon na walang tao na kukunin yung liberty niya o yung life niya o yung property niya na hindi dumaan sa korte o sa judge. Tama yun, hindi ba? Ay dumaan na po sa judge ito Hindi ba? Ayun lang ang kinuha niya. Hindi ba? Ay bakit? Hindi ba korte ang international court? Wala daw tao na kukunan ng property o ng buhay o ng liberty kung hindi dadaan sa korte. Ay tama yun. Hindi ba? Pero, ay, dinaan na nga po ito sa At sinabi ko na, ayaw ng mga biktima, yung kaanak ng biktima, ayaw na dyan sa local court kasi hindi na sila naniniwala dyan. At tama naman yung ginawa nila. Ipasa Diyos na lang, sabi nila Ipasa Diyos na lang. Kung ayaw na namin dyan sa local court, ipasa Diyos na lang. Mas naniniwala pa sila sa hustisya ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin yan. Tapos gusto ni Ping padadaanin. At ito po ang gagawin ng local court, aarte lang yan Aarte lang po yan. Patatagalin yan. Tapos ipapasubmit, hindi ba? Baka nga pati yung mga papilis dun sa international court, ipadala pa dito dalhin nyo dito, wala kaming record Wala dito mga complaint. Gusto ko makita mga complainant at saka yung mga complaint. Ipakita yan. Ay isang taon yan. Hindi ba? Whereas napakalinaw na nakasaad doon sa procedure ng ICC ay yung identity lang ang titignan. Kaya na po ng pulis yan o ng DOJ o ng NBI. Hindi na pwede ang kurti dyan. Ngayon, patungkol naman doon sa interim release, mayroon din na para i-determine daw ang interim release. Ang tanong ko po, bakit yun din ang plea nila? Bakit nung nakulong si Duterte sa dahig, yun din ang plea nila? Their plea or their plea is interim release. Bakit? Kasi nga sila nga ang hahatol hindi po ang local court. Hindi ba? Bakit ang hahatol ay ang local court sa interim release? Naisingit kasi doon yung pwedeng mag-demand yung nahuli ng interim release. Pero hindi sinabi na local court, hindi. Doon sa country having authority na nakahuli. Yung nga host country, hindi ba? Mali Napakamali. At ito mga example ko, kanya-kanya ito. Kanya-kanya sila. Kailangan lahat ng authority igalang natin. Sa workplace, sa pamilya, sa gobyerno. Ano pa yung isa? Sa church. Sa leadership ng church. Igagalang natin yan. Hindi ba? Ngayon, ang tanong ko kay Ping, bakit gusto mo, ipaliwanag mo na bakit gusto mong idaan sa local court? Bakit? Ay nahuli na nga yan huli na nga ng international police po yan Interpol po aywan ko pero dapat yung bago magsalita ng ganyan, lalo na ganyan mga senador, pag-aralan muna ang reason.
Lahat po ng batas may reason o may logic. Lahat po yan. Common sense nga lang yan eh. Common sense eh. Ayaw na ng mga tao na dalhin dyan. Tapos dadalhin mo dyan. Eh di tuwang-tuwa yung local court, hindi ba tuwang-tuwa yan? Aarte lang yan. Magpipista yan. Ha? Oh, kasi yun ang gusto nila bato eh. Na ako, papayag ako, sabi niya, pero ang lilitis sa akin ay Pilipino. Ay kasi nga madaling bayaran eh. Didiretsahin ko na, madaling bayaran. At hindi lang sa Pilipinas yan, pati nga dito alam yan eh. Na ang mga korte natin nababayaran o tumatanggap ng suhol o ang mga judges natin. Tapos dadalhin mo dyan. Eh dito ang tuwa nga yan eh, magpipista sila yan Pagpipistahan nila yan. Ipapasubmit ito, papupuntahin ito, halika dito, ipaliwanag mo ito. Ganun po ang korte eh. Kasi nagsubmit ka dun sa kanila eh. Yun po, at nasa Biblia po yan, na if there is a dispute, that too will go to the authority higher than them. And the authority higher than them or respected by them will issue a verdict. And the verdict must be followed and will settle the issue. Ayan po eh, mag-i-issue ng verdict eh. Paano ka? Ay kung binayaran yan, hindi ba? They will issue a verdict. Oh, ay yun naman ang sunod-sunod yan eh, kasi dumulog kayo eh. Na hindi dapat, kasi naandun na eh. Igalang na po natin yun. Ang sinasabi ko po dito, o sige po, at hanggang dito na lang po, at sana po sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo. Bukas tatalakayin ko itong ni Marcolita. Hindi naiintindihan po ng tao ay. Itong nilalakad ni Marcolita, ibibigay ko po ang history kung totoo man yung pagkaalam ko. Kasi ako, sinubaybayan ko na po yan eh. Yang nilalakad ngayong ni Marcolita, walang kwenta yan. Yung nawalan daw tayo ng dagat. Opo, tatalakayin ko po yan bukas, pero palagay ko wala na akong Bible verse. Kasi ikikwento ko lang po sa inyo, bukas, kasi nga, yung tatay ko ay, po yan, may bar planker po yan eh. Alam ko yan, bata pa ako eh. Ay mag-68 na ako. At sinubaybayan ko po yung istorya na yan. Si Carlos P. Romulo pa yan ang may author niyan. Pero ni-reject ng UN po yan. At bukas yan ang tatalakayin ko. Ni-reject ng UN. Hindi pwede si Marcos tsaka si Carlos P. Romulo. Although na si Carlos P. Romulo, yung natin yan eh. UN ambassador natin yan eh. At ang daming bumilib dyan kay Romulo. Pero hindi uobra yung proposal niya. Opo. At yun daw ang nawawala. Ay hindi nga umubra eh. Hindi umubra eh. Kasi ang gusto niya doon ay tuwid. Straight line. Ay hindi pwede. Sabi ng US, hindi pwede yan. Hindi pwede. Tutuwirin. Kasi nga, pulo tayo, mga pulo. Yun ang sinasabi ni Marcolita, palagay ko na nawawala, sabi niya. Hindi nga inapurbahan po yun eh. Sige po, at dalayan ko po sa ating pakikinig ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.